magagara at high-end. Pero hindi lahat ay pinag-interesan ng mga bidder. Bakit nga ba hindi nabenta ang lahat ng mga luxury vehicle na mag-asawang Diskaya? Alamin natin sa agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. The collection is built to show off. Yan ang opinyon ng Editor-in-Chief ng Top Gear Philippines na si Dinzo Tabamo sa koleksyon ng mga sasakyan ng controversial Diskaya couple. 3 sa 7 sasakyan na hawak ng Bureau of Customs ay naisubasta na. Ang Mercedes-Benz G63 AMG, Mercedes-Benz G500 Brabus at ang Lincoln Navigator L. Sa programang Beautiful Day ng Billionaire News Channel, sinabi ni Dinzo na di tulad ng mga normal na motorista, the luxury car buyer is quite fickle. Billionaires, they don't buy these cars eh. They want discreet eh. They buy Lexus, Land Cruisers, yung mga luxury but blend in. Dagdag niya, praktikal ang maraming mga bilyonaryo dahil hindi tulad ng ibang luxury things gaya ng mga relo, hindi nagtatagal ang value ng mga sasakyan at agad na nagde-depreciate. Bago ang auction last week, the Top Gear Philippines team was able to take a closer look at the cars. At isa sa mga weird fact na ibinahagi ni Dinzo ay ang amoy ng Mercedes-Benz. Alam mo yung when you're in Europe and then you enter like a luxury boutique, and when you enter like a Prada boutique, ganon, honestly, pasilip-silip lang ako, the smell of rich leather, rich, sweet leather. Ang bango ng interior ng G-Class. Grabe. Nakatakdang i-auction ulit ang 4 pang mga sasakyan ng tinaguriang flood control royalty, ang Bentley Bentayga, Toyota Sequoia, Toyota Tundra at Rolls-Royce Cullinan na may libreng payong. I-re-evaluate ng customs ang mga sasakyan matapos ang failed bidding. Para kay Dinzo, the 2 European cars are really expensive while the Toyotas are not available locally. Both are made in the US for their market. Kaya naman ang payo niya sa mga bibili ng used cars, do your research and bring an expert friend so you know what you're getting into. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.